Naisip mo ba minsan na pagdating mo ng 60 years old, pwedeng wala ka ng sweldo, wala ng bonus na inaasahan, at wala ng performance incentive? Ang pumapasok na lang every month sa bank account mo ay yung SSS pension mo. Tapos isang umaga, nag-grocery ka, then na-realize mo na yung dating 2,000 piso mo ay ngayon ay parang isang supot na lang ng grocery. Tapos pag uwi mo ay kailangan mong pa ng maintenance sa gamot mo at minsan may biglaan pang laboratory request. Ang masakit pa ay tatawag yung anak mo na kailangan ng tulong panggastos sa apo mo. Ngayon, tanong ko sa'yo, sapat ba talaga ang SSS pension para sa klase ng retirement na gusto mo? Kung nasa 40s ka na ngayon, employed at may stable income at medyo komportable ka sa buhay mo, ito na ang stage na hindi pwedeng sabihin mo na bahala na lang. Hindi ito ang panahon ng trial and error. Every financial decision mo from this point forward ay may direct impact sa quality of life mo kapag tumigil ang sweldo mo. Ang problema, marami sa atin ang may silent assumption na okay na ang SSS para sa retirement. After all, mandatory naman tayo naguhulog for decades. Pero ang hindi natin madalas ginagawa ay i-compute kung magkano ba talaga ang lalabas at kung sapat ba talaga yon para sa real life expenses mo pagdating ng retirement age mo. Unahin na natin ang reality ng inflation. Kada taon ay tumataas ang presyo ng mga pagkain, kuryente, tubig, gamot at serbisyo. At kahit sabihin mo na ang inflation rate ay nasa 3 to 5% lang per year sa loob ng 20 years, malaki na ang kayang ibawas diyan sa buying power ng pera mo. Tapos ang pension na matatanggap mo ay fixed amount lang at hindi ito sumasabay sa totoong pagtaas ng cost of living sa Pilipinas. At ang 20,000 pesos mo ngayon ay malaki na ang nabawas sa value pagdating ng retirement age mo. At kung inaasahan mo na ang pension mo ay nasa 8,000 to 10,000 pesos per month, then kailangan mong tanungin ang sarili mo kung kaya ba nitong tustusan ang mga grocery mo, utilities, medical needs, at emergency fund mo. Hindi ito pananakot, pero isang simpleng math na madalas nating iniiwasan. Next ay pag-usapan naman natin ang tinatawag na retirement gap. Ito ang difference between sa monthly income na kailangan mo para mabuhay ng maayos at yung actual na papasok na pera sa bank account mo kapag retired ka na. Maraming middle class professionals ang nasanay sa lifestyle na may steady na sweldo. May kotse sila, may HMO, at may occasional travel abroad kapag bored na sa trabaho. Kaso pagdating ng retirement, biglang mawawala ang malaking bahagi ng income mo pero hindi agad mawawala yung lifestyle expectations mo. Ang resulta, kailangan mong mag-adjust pababa. At ang masakit pa dito, hindi lang financial impact kundi may emotional impact din. Iba ang klase ng stress kapag pakiramdam mo na pabigat ka na o limitado na lang ang galaw mo dahil konti na lang ang pera mo. Isa pang dapat nating isipin ay yung longevity risk. Mas humahaba ang buhay ng mga tao ngayon kumpara noon. Kung magre-retire ka ng 60 at mabubuhay ka hanggang 85, ibig sabihin may 25 years kang walang active income. 25 years na kailangan mong pondohan ng pagkain mo, tirahan, gamot at daily expenses. At isipin mo, sa loob ng 25 years, ilang beses tataas ang presyo ng mga bilihin. Ilang medical situation ang posibleng mangyari sa'yo. Hindi natin kontrolado ang health natin pagdating ng